Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni First Lady Liza Raneta Marcos sa kanyang official Facebook page. Sabi dito, today's gospel reminds us that even when we falter, faith never truly leaves us. It patiently finds its way back. Wishing everyone a peaceful and meaningful Sunday. Malacanang Palace, 12 April 2026. Dito, may mga pictures na ipinost ng unang ginang na nagsimba silang dalawa ng Pangulong Marcos sa Malacanang Chapel kahapon. Yan na yung mga litrato. Yan, silang dalawa. So, nandyan si forever First Lady Lisa Imelda Marcos. Ito parang, I don't know ito, parang kainan na nila o chika-chikahan. Ito na yung pare, the first family, yan, nakikipag-usap sila sa chaplain o ano ito. Basta, Sunday activities, simba. I think ito pag communion. Communion. So, pinapakita dito na walang problema ang Pangulo sa kanyang kalusugan. Normal activities lang ang Pangulo. Kahapon ba yon may post na nag-dinner date ang mag-asawa. So, sa mga pictures na inilalabas, makikita mo na malusog naman ang Pangulo. Meron pa yung video posted last night na nagre-report ang Pangulo tungkol sa malaki ang rollback ng diesel. So, very happy siya. At ina-assure niya ang taong bayan na gagawin lahat ng gobyernong makakaya para maibsan ang paghirap ng taong bayan sa krisis na ito. Okay. So, ano ba talaga? Na mapapaniwala ba nila ang tao sa tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo sa pagpopost ng mga pictures at mga videos na marami ang naghihinala na throwback? Okay, opinion ko lang ito Isa ako sa mga naghihinala. Kasi nangyari na naman noong last year, yung insidente sa Los Angeles, yung may coke overdose issue. Si late Paulo Tantoco, na bali-balita, ang unang ginang ay nandun sa Amerika, kailang sinasabi ng palasyo na nandito sa Pilipinas. So, ang ginawa, palaging post ng picture na ganito, mga throwback pictures. So, later on, nalampasan nila yung stage na yon. So, ito, another issue, nasaan ang Pangulo? Kasi last year, nasaan ang First Lady? Ngayon, nasaan ang Pangulo? Ang panawagan ng taong bayan, makikita mo, basa mo sa mga comments is live. Press conference. Example, yung napakagandang balita, yung in-announce ng Pangulo through a recorded video message na bumaba na ang presyo ng starting ngayon. Bumaba ang presyo 20 pesos per litro ng krudo. O para matapos na ang haka-haka ng taong bayan, para wala nang fake news. Nagre-resulta ang fake news dahil walay klaro na yung Malacanang hindi transparent tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Pag ngayon, sana, April 14,
haharap ang Pangulo, live press conference. Mahirap bang gawin yun? So, nandyan yung mainstream media. O, para walang duda, kasi sabi nila, mga mainstream media, bias din. Na nagpo-post ng mga throwback pictures and videos. Ako, dismayado ako yung pag-post ng videos, sinasabing nagtratrabaho ang Pangulo, kasama niya ang namayapang Secretary Juan Ponce Enrile. Ano ba yun? Di ba panluloko? Nag-post sila ng picture kasama ang Pangulo, nagtratrabaho daw. Kailangan kasama niya, katabi niya si Executive Secretary Lucas Bersamin. Matagal na silang wala sa gobyerno. So, marami na rin hindi nagtitiwala sa mainstream media. Kaya, ang maganda, tawag kayo ng mga vloggers, mga DDS vlogger, pro-BBM vlogger, Dilawan vlogger, para patas ang panggalingan ng balita, hindi lang mainstream media. Nandyan ang mga vloggers, nandyan ang mga mainstream media reporters. Haharap ngayon ang Pangulo. Ito ako. Well and healthy. Buhay na buhay. Sino yung nagdududa na may sakit ako? Example, ako ang Pangulo. Ito, buhay ako. Okay, any reporter would challenge me yung, anong tawag yan? Yung braso. Yung mahilig kami dyan ng bata kami. Kung sinong mas malakas, ganun. I-challenge ko ngayon ang mga reporters. Sino? Kahit bata, hali kayo. Ano na to? Palakasan, ganyan. Di ba? Yun lang, Any question? Sige. Challenge, basketball. Sino makipaglaro ng basketball sa akin after this press conference? By the way, yan ang favorite sport ko. Nakakapaglaro pa ako ng basketball kung gustuhin ko. I can still play basketball. 66 na ang aking edad. Ang Pangulo is 68, magsi-69 na. Basketball tayo. Sige, sino ba ang may duda sa aking kalagayan? Gusto nyo mag-marathon tayo? Bukas, mag-marathon tayo. Sino pang makakakontra kung talagang ganon live? Wala. Tapos na ang issue. Bakit hanggang ngayon hindi nila kayang ipakita ang Pangulo live? Puros lang pictures, videos. Hindi nyo na maloloko ang taong bayan. Magsususpit sa palagi yan. Kaya pati bata na biktima. Ano yung bata sa game show? Pinapahulan, sino yung patay na bayani, presidente, kung ano-anong sinasagot. Hindi niya masagot hanggang napahinto ang bata. Sabi niya, Bongbong Marcos! Bakit ganun ang isipan ng bata? Kasi nga, yun ang lumalabas na haka-haka. Please lang, maawa kayo sa mga bata para hindi na sila mabiktima. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayungan nyo dak dit. Dali mo mani.
Ana man, di ay, magmasaw pa.